Hello, hello, Taurus Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Lumipad. Kunin natin the Page of Swords. Meron kang aabangan na good news this week. Paunang mensahe, naku, ma-excite ka. Meron kang aabangan na talaga namang exciting news this week. Okay? So, for April 27 po ito hanggang May 3, alamin po natin naghihintay para sa inyo. But first, mga mahal kong Taurus, ihanda mo na ay yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot sa dulo ng ating reading. Kung meron kang pangmalakasang question, ako, i-prepare mo yan, hawakan mo. And at the end, I will answer that. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, tulungan mo kong ibigay sa mga mahal kong Taurus ang mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. The answer to your questions and your weekly reading, you have boom. Wow, maganda to. So, mga mahal kong Taurus, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po na nagla-like, nagko-comment, sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta sa atin every week po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in your reading for the week, you have the Seven of Swords. Okay? Ramdam ko dito, Taurus, na meron kang mga tinatagong project o mga plano na ayaw mong sabihin sa ibang tao kasi iniisip mo baka libakin, baka i-downgrade, baka yurakan, baka sabihin na yung kanigahan nila i-project sa'yo, no? Kaya ramdam ko dito na meron kang hinahanda tapos nililihim mo pa siya. Ayaw mong i-share. Ayaw mong i-konsulta sa ibang tao yung plano na yan o yung move na yan because you know, Taurus, you know, na kapag binroadcast mo yan sa ibang tao, marami ang mangingialam. Ano? Siguro dahil in the past, ikaw din ay naloko na, ikaw din ay na-betray na, or may mga taong nang cheat sa'yo, talagang nanakit sa'yo, no? And ngayon, super nag-iingat ka. Ayaw mo basta-basta nagsishare, ayaw mo nang basta-basta nagsasabi. Kasi nga, kapag ginagawa mo yan, parating napupurnada. At narinig ko dito na na-realize mo na sa tuwing nagsishare ka, sa tuwing nagsasabi ka, laging may nangyayaring aberya. At yung energy ng ibang tao maaaring makaapekto. So, ramdam ko dito na you're doing things on your own and that sinisimplihan mo lang ngayon, no? Hindi mo siya binobonggahan para hindi pakialaman ng iba, which is good for you. Okay? So, in your core energy, yes, you have a plan. Kitang-kita ko dito that you are making a move pagdating sa mga pagbabago sa buhay mo. Some of you are planning to leave a place either dahil nga naloko ka or nasaktan ka. Parang plano mo nang humiwalay or pumunta sa mga bagong teritoryo, bagong lugar, bagong kumpanya. I'm seeing here you want to start fresh. You want to start somewhere else kung saan parang sabi mo, gusto kong with new people, new environment, bagong hangin, bagong gagalawan, paalis or paiwas doon sa mga tao o lugar o sitwasyon na nagpa-down sa'yo before. No? Kaya ngayon gusto mong maklaro muna o gusto mong mabuo muna yung plano para nga naman pagtulay mo dire-diretso. Walang aberya, walang problema. Nakita ko dito, talagang time na for you to grow. Okay, ito na yung sign mo, Taurus. If you're waiting for a sign kung itutuloy ko ba, ilalaban ko na ba, itatawid ko ba yung plano ko na medyo nakakatakot dahil bagong-bago to sa'yo. Pero nakita ko dito na yes, you are really on this verge o nasa punto ka na ng buhay mo na kailangan na ng bago, kailangan na ng paggalaw, pag-abante, or expansion. Pero pinapayuhan ka na pagplanuhan muna ha. Hindi pwedeng bira lang ng bira or dire-diretso lang. Kailangan metikulosong plano para paghakbang mo walang aberya. Okay? Two of Wands, the Six of Pentacles. Yes, now you are willing to give more effort kaysa sa kukubra agad. Para ramdam ko dito na realize mo na panahon na para magbigay or maglaan
ng, ng atensyon, effort, at saka ng energy sa mga bagay na gusto mong tulayan. Either you are preparing documents para ibigay, you are preparing money, nag-iipon ka para panimula ng sa ganun yung transition na ito, mas magaan, mas mabilis, ano? Pero ramdam ko talaga dito na you're willing to take a risk sa planong ito nang sa ganun makubra mo yung inaasahan mong promising outcome na siguro ngayon nga um, medyo imposible pa dahil nga iniisip mo pa lang. Pero ramdam ko dito na handa ka na isugal yon o ibigay yon para makuha yung nais mo. So ngayon tinatawag kita good luck. Good luck and tapangan ng sarili. Kailangan malinaw na malinaw na malinaw ang plano bago tayo tutulay. Because your effort will be reciprocated with a good outcome. Ang pinaghirapan, maganda ang bunga. Ang pinagtapangan, naku, matapang din yung pagbalik ng biyaya sa'yo. Okay? So, tanungin kita ngayon, Taurus, ano ba tong mga willing mong gawin? Ano ba tong mga planong ito na parang feeling mo, I need to make this through, no? Parang tinatanong ka ng yung spirit guides na ready ka na ba? Comment down below, tell your journal, itong comment section natin, gawin mong journal, isulat mo dyan kung ano yung mga nais mong maganap, ano yung mga turning points sa buhay mo na handa mong ibigay, nang sa ganun makuha mo na yung gusto mo. Okay? Comment down below, it will happen po para sa inyo. In the area of what you need to focus on, meron kang the world card. Alam mo, sabi dito, meron ka to dapat kompletuhin. I don't know why. Narinig ko, i-double check, tignan mabuti. Parang meron ka pa rin daw nakakaligtaan. Siyempre, ikaw lang mag-isa gumagalaw dyan, di ba? Ayaw mong i-share sa ibang tao, ayaw mo makialam yung ibang tao, kaya yung POV mo lang ang nakikita mo sa ginagawa mo. So, maaari daw na marami ka pang nakakaligtaan o marami ka nalalagpasan na importante ngayon, Taurus, na tignang mabuti. Nang sa ganun makompleto mo at maging successful yung outcome ng ginagawa mong yan. Because ramdam ko dito you've been running around circles. Paikot-ikot ka lang. And you are not completely figuring out kung ano yung secret ingredient na kailangan kong makita nang sa ganun makompleto ko na at makalarga na ako. Some of you are traveling. Kitang-kita ko dito yung 1, 2, 3. May movement ka this week. Either lilipat ka nga or makatapos mo na yung isang level, ready ka na to go to the next level. But most definitely, merong paggalaw. At kailangan mo dito, Taurus, na maging punong abala. Para nang sa ganun, lahat ng tatapusin dito, makompleto mo, para ready ka nang tumulay. Kasi ramdam ko dito na you need to complete something. Meron kang dapat kompletuhin para makalarga ka. Hanggat hindi mo yan kinukompleto, hindi ka pa makakasulong. So isipin mo yan this week, okay? World card, the Sun card. Sun card's all about you thinking positive about this move, okay? Lagi mong isipin, Taurus, na kaya mong pagtagumpayan, kaya mong ma-accomplish, kaya mong mabuo, kaya mong maibigay. Okay? Kasi kung ikaw mismo wala kang lakas ng loob at nabubulagan ka sa mga takot mo, mahihirapan ka eh. Especially this week, siya nga pala, happy birthday sa mga Taurus dyan. Nag-celebrate po ng birthday this week. Congratulations, another year, another milestone. Hope your dreams come true. At isipin mo ngayon kung ano yung mga bagay na nais mo ipanalo ha. Ito yung chance mo, gamitin mo tong season mo para pagtagumpayan or marating yung gusto mo. Kaya kailangan malinaw sa'yo ha kung ano yung mga dapat kompletuhin nang sa ganun umandar na yan. Nakita ko kasi dito na medyo hindi ka aware sa ibang bagay. Medyo nabubulagan ka sa ibang bagay. Kaya you need to realize the truth para alam mo kung yung galawan mo nang makatulay ka na. Okay? So, Taurus, comment down below your lucky number. Meron ka bang iniingatan na lucky number? Isulat mo sa baba. It will activate the good news sa darating sa'yo mula sa reading na ito. Comment down below po. In the area of what you need to do this time, meron po kayong the 10 of Wands. Alam mo, sabi dito, panahon na para bitawan yung mga pabigat.
sa isip, sa damdamin, sa trabaho, sa pamilya, no? Halimbawa, this week, kailangan ko nang putulin yung obligasyon ko kay pinsan o obligasyon ko sa pamangkin ko kasi mabigat na, hindi na kaya halimbawa ng budgeting mo. O kaya, pabigat yung monthly subscription sa Netflix, halimbawa, kinakapos yung budget mo sa grocery, halimbawa lang. So, puputulin mo na yung subscription sa Netflix kasi sabi mo, wala naman masyado nanonood sa bahay, dagdag gastos lamang, pabigat sa aking budget, puputulin mo, halimbawa. O kaya, meron kang inaasikaso ngayon and you need to figure out daw, Taurus, kung paano siya papagaanin. No? Narinig ko dito na you're doing things in a hard way. O, pag nilay-nilayan mo yan this week, ano ba yung ginagawa ko na nagpapahirap sa akin? At ano rin ba yung paraan ko para putulin ko na yung talagang nagpapahirap pero kaya ko namang mabuhay nang wala yun? Example, like kang pinapahirapan ng mga friends mo na yan. Every week, tatawagan ka para, Huy Taurus, gimmick naman tayo. Pag gimmick, hindi naman chip in, chip in. Minsan, madalas, ikaw pa nagbibigay ng maraming pang-ambag, ganyan. So, putulin natin na parang, huy, pabigat na masyado tong friendship na ito. Puro gastos lamang. So, hanapan natin ng paraan kung saan yung dating ine-enjoy mo pero mabigat ay maputol. Okay? 10 of Wands, the King of Swords. Panahon na daw, Taurus talaga para maging matalino ka this week. Okay? Matalino para putulin yung rason ng bigat. Matalino para pagaanin yung dating mabigat. Halimbawa, nito mga nakaraang linggo, nahihirapan ka kung paano hawakan yung negosyo mo. Parang iniisip mo, ako na lang lagi kasi nga wala kang mapagkakatiwalaan. So ngayon, you will create a very, very matalinong strategy para kung yung hirap na yan ay magkaroon ng pagbabago. Halimbawa, maglalagay ka ng CCTV, kukunin mo yung kapatid mo para makatulong sa negosyo, para meron ka ng trusted person, mga ganyan, no? So your strategy now, your diskarte this now, makakatulong para bumitaw ka na sa lahat ng mabigat o kaya mabago mo yung sitwasyon na yung dating mabigat gagaan. Okay? Importante yan. Sabi rin dito magsalita ka na, Taurus. I don't know why. Meron sa inyo pinapayuhan, magsalita ka na daw kung nahihirapan ka na. No? Magsalita ka na kung nahihirapan ka na nang sa ganun yung karapat-dapat na tao ay sumalo doon sa hirap na yon. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the 7 of Cups. Si 7 of Cups, sinasabi dito, Taurus, no, na kung naguguluhan ka pa sa plano, kailangan talaga klaruhin muna natin. Alam ko marami kang gustong gawin and sometimes gusto mo siyang maganap all at once. Na gusto ko nito, gusto ko yun, gusto ko yan, pero in reality, kayang-kaya bang pagsabayin? O kung kayang-kaya mang pagsabayin, paano? Paano natin dadalhin sa ating reality yung ating mga plano? Yan ba ay nasa isip lamang forever? Yan ba ay napakasarap lang isipin pero wala kang ginagawa para hakbangan siya at matupad? Panahon to give more effort nang sa ganun magkaroon ka ng konkretong plano at tutulayan mo yun. Time na for a clear plan and movement para yung pangarap madala sa reality. Okay? At kailangan talaga dito ng maraming effort, Taurus. Hindi ka tababolahin. Ano? Talagang sinasabihan ka, meron kang 7-7 pala, no? So 7-7 is your lucky number. Comment down below, 7 is my lucky number. I claim the abundance this week. Balik tayo. Sabi ko nga kanina, kung takot ka mag-effort, takot ka magbigay, takot ka maglaan, tinatamad ka, paano natin madadala sa ating reality itong mga pangarap na ito? Minsan ang sarap isipin, minsan ang sarap pangarapin na nakahiga tayo sa kama, iniisip natin na akin yung bahay na yun, akin yung trabahong yun, akin yung taong ito, akin tong pangarap na yan. Pero ano ba yung ginagawa natin na concrete move? At ano yung effort na kaya nating ibigay para maganap siya? No? So your action requires your bravery nang sa ganun mangyari na ito. Okay? 7 of Cups, the Moon card. Marami kang questions. Kitang-kita ko rito nalilito ka. No, Taurus, merong pagkalito.
Either nahihirapan kang mamili, nahihirapan kang mag-decide dahil nga ayaw mo namang mapurnada, ayaw mo masayang yung oras mo, ayaw mo masayang yung pera mo o yung effort mo. Normal naman yan, I understand. Pero sabi dito, papatalo lang ba tayo sa ating mga takot? Papalusaw lang ba tayo sa ating mga what if magawa ko yun, what if magawa ko yan? Puro gano'n na lang ba palagi? No? Sabi dito, buwagin mo yung mga ilusyon. Minsan nabubuhay ka sa ilusyon eh, na gustong-gusto mo to, pero hindi naman pala yun para sa akin. So, kailangan talaga alam natin kung ano yung kaya nating dalhin sa ating reality. At doon malulusaw lahat ng question na parang, gets ko na. Ito yung para sa akin, ito yung kaya ko ngayon. So, pagplanuhan, no? Lahat naman, narinig ko dito, lahat naman kaya mo eh. Pero kulang ka lang talaga dun sa kilos or plano or drive para dalhin siya sa iyong buhay, no? Kaya ngayon, if you want something, yun muna ang gawin mo, tapangan ang sarili. Masasagot naman yan soon kung talagang kaya mo o hindi. Pero lahat ay dapat pinagpaplanuhan at ready kang tumulay. Kasi yun lang ang tanging paraan para matest mo kung talagang para sa akin to. Okay? In the area of your near future, meron kang the Four of Cups. Heto, talaga namang in the near future, ramdam ko dito na malumbay ka. Malungkot ka eh. Malungkot ka kasi lahat ng mga ginawa mo before, na-realize mo, bakit ganun? Bakit nandito pa rin ako? Bakit nahihirapan ako ngayon? Bakit yung pinlano ko o ginusto ko, bakit ang hirap-hirap? Your spirit guides are asking you na huwag mo nang i-focus ang sarili sa mga nega. Especially sa mga bagay na hindi mo talaga nakuha. Kasi hindi yun para sa'yo, ibig sabihin. No? So, kung ano man tong bagong darating, yun ang para sa'yo. Panahon na para wag umiwas, panahon na para harapin. Kung ano man yung binibigay sa'yo ng tadhana. Kasi yun talaga yung destined mong makuha. Okay? Kapag lahi kang umiiwas, pag lahi kang lumalayo, or naghahanap na excuses para hindi harapin yung bago, nako, talagang walang mangyayari. So Taurus, I'm telling you, open your heart, open your mind, and open yourself sa mga bagong bagay. Yung mga natapos na, yung mga nauwi sa wala, hindi talaga yun para sa'yo. So you need to really accept the truth and begin to appreciate yung mga new things. Okay? Four of Cups, the Nine of Swords. Narinig ko dito that you're overthinking something. Iniisip mo, paano kung mangyari ulit yung nangyari dati sa mga dating experiences mo. Kaya parang naiilang kang harapin tong bago. You are doubting yourself also. Iniisip mo na, baka hindi sa akin yan. Baka hindi tumagal. Baka hindi ko kayang panindigan. Mga ganyan. So, you need to practice more, Taurus, na pagkatiwalaan ng sarili. And also, wag nang umiwas. Ramdam ko dito, yung mga excuses mo, akala mo totoong dahilan, pero in reality, excuses lamang yan eh. Sabi mo, ay, hindi ko kaya. Ay, wala pa akong pera. Ay, hindi naman ako nakatapos, kaya ayokong gawin yan. Ayokong i-accept yan. So, mga dahilan lang yan dahil umiiwas ka sa responsibility. So now, try mong huwag isipin yung kanigahan at isipin mo na lamang kung ano yung magandang dulot ng mga bagong darating. Kasi narinig ko dito, wala ka namang choice eh. Ramdam mo yan eh, na wala ka nang babalikan sa past at kung ano man tong bagong bagay na ito, yun talaga yung ruta mo. So, takot ka man o hindi, ready or not, harapin mo. Okay? In your divine messages, in your challenge rather, meron kang the Six of Swords. Nahihirapan kang umalis sa isang bagay. Yun ang problema mo. Nahihirapan kang mag-let go, mag-move on, bumitaw. Kasi iniisip mo, kaya ko ba? Kaya ko ba maging independent? Kaya ko bang maging in control of my life? Kaya ko bang tumayo sa sarili kong paa? Kaya ko bang maging efficiente sa mga gusto ko? Kaya natatagalan ka eh. Either some of you umaasa pa din sa mga bagay na wala ka nang maaasahan pa. So your spirit guides are telling you, gising, 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 and move forward, Taurus. Six of Swords, the Queen of Swords. Panahon na for you to decide. Dalawang, Royal Swords, Queen of Swords and the King of Swords. Both cards are telling you, time not to speak up, time not to walk away, time not to decide. No? Panahon to really make a choice, make a decision para sa pagbabago at pag-andar ng buhay mo. Hanggat takot kang umandar, hanggat takot kang bumitaw, walang mangyayari. You need to be brave and stand up
for something new. Kasi hanggat nandyan ka, walang mangyayari. We need to make a decision this time. Okay, yan. Narinig mo ba yung mga kumakahol na aso sa likuran ko? Sa aming gate? Nako, parang simbolismo yan para sa Taurus na sinisigawan ka na ng spirit guide mo na parang, huy, huy, huy. Bakit ka nag stay sa bagay or lugar or tao na alam mong dapat nang bitawan or layuan? No? Good for you. Good symbolismo yung kahol na yan. In your fortune, meron kang journey by the moonlight, believe in magic. Maniwala ka at manalig ka na may hiwaga ang mundo. May magic, may milagro, no? Kaya kung stuck ka ngayon, nahihirapan ka ngayon, makakaasa ka na magbabago din 'yan. Mamaya pagagising mo or bukas, hindi mo masabi, 'di ba? So always believe that things could change. Always believe that God can turn your life upside down and give you what you want. Okay? In your fortune, meron kang the Three of Pentacles. Sabi ko nga, noong umpisa, parang nabetray ka, naloko ka, or nasaktan ka sa ibang tao, at parang wala kang pinagkakatiwalaan, no? Pero makakaasa ka, Taurus, this week, you will meet the right people. You will meet the right individuals na talagang tutulong sa'yo para itulay, tapusin, paandarin yung bagay na gusto mong ma-accomplish this week. Narinig ko na papakinggan ka ng mga taong ito, they will believe you, they will listen to you, and they will help you para ma-push forward itong ginagawa mo. Kung kayo po ay social media creator, no? Narinig ko dadami yung followers mo, dadami yung subscribers mo, dadami yung views mo, no? Because people are starting to notice how great you are at kung ano yung kaya mong i-offer. So, asahan mo this week, Taurus, yung tulong darating. Yung mga taong hindi mo akalain na nandyan para tulungan ka, ay nako, talagang sila yung kaagapay mo para ma-accomplish mo yung ginagawa mo ngayon. Congrats po. Three of Pentacles, the Four of Wands. Wow, wow, wow. Talaga namang, itong mga taong to ang tutulong sa'yo para matapos mo or maabot mo yung milestone mo. And you will celebrate this with them, no? Kaagapay mo sila, kasanggang dikit mo sila para magawa yan. So ngayon pa lang kinocongratulate na kita, maaabot mo daw yung milestone na ito at makukuha mo yung approval nila, help nila and assistance nila para makarating ka doon. Congratulations po and good luck po. In your divine messages, meron kang surrender to the divine. Yes, lahat ng mga takot mo, inhibitions mo, lahat ng mga disappointments mo sa mga bagay na hindi mo nakuha before, talagang itaas mo sa kanya yan. Sabi mo, God, alam mo, kayo na bahala. God, tulungan mo ko. Hindi ko na alam, gagawin ko, pero I will just be brave now. Help me, help me, help me. Kapag ganon, lalakas ka, titibay ka, at saka gaganahan ka to try more kasi alam mong mataas yung backer mo, magaling yung backer mo, at yun yung Diyos. Okay? In your divine messages, meron kang the Star card. Sabi dito, wag na wag na wag mawawala ng pag-asa. Dahil meron ka pang pwedeng gawin, meron ka pang pwedeng abutin, no? Panahon to for you to really collect yourself, believe again, na maaabot ko yung gusto ko. Kapag nawalan ka ng pag-asa, doon ka lang talaga talo. So hanggat may pag-asa, may laban ka pa. Hanggat may laban ka pa, malaki pa ang chance na makuha mo tong gusto mo. Okay? Star card. You have the Strength card. Yes, magpakatatag, magpakatibay ka. No? Magtiis kung kailangan, maging flexible, matuto kang mag-adjust. No? Lahat gawin mo para maabot ang pangarap mo. Dahil ikaw lang din ang makakagawa para yan ay mangyari. No? Kailangan mo munang ipakita sa iba na kaya mo para mahanap mo yung mga karapat-dapat na tao na tutulong sa'yo. It starts with you. Okay? Be strong, be brave, maaabot mo ito. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have psychic ability, trust your intuition. Pagkatiwalaan mo daw ang intuition mo sa mga bagay-bagay. Yang kutob mo, pag medyo may feeling ka sa taong ito na parang off siya, layuan mo. O kaya itong project na ito, itong pupuntahan mo na ito, parang feeling mo, teka, parang iba ang feeling ko dyan. Pakinggan mo yon. Your intuition is your warning sign. Your intuition is your traffic light. Pakinggan mo yan, okay? You also have broom, new home, new attitude. Sa mga naghahanap po ng bahay o nagmamanifest ng bahay, this is your confirmation. O naghihintay ka ng bagong trabaho, nako,
ito yung sign mo para sa'yo na darating na siya. Okay? You also have a woman, meron daw pong babae sa buhay mo na may concern daw sa kanya, kausapin mo, no? Baka may problema siya at kailangan niya ng tulong mo. You have vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. Masyado ka nag-iisip sa mga kanigahan. Panahon to para i-control yan at huwag kang papadala sa kanigahan and always think positive, no? Para makaiwas tayo sa bigat. No? Kayang-kaya mo yan. Ang outcome ni Taurus for April 27 hanggang May 3, you have the King of Pentacles. You are on the path of security. You're on the path of stability and long-lasting abundance. Kung ano man to tinatrabaho mo with other people, na maaabot mo yung milestone na parang, yes, tulungan tayo, kayo talaga yung kailangan ko para ma-assist ako dito, bibilis ang andar mo patungo sa milestone mo at heto ka. You are sitting in the power of authority at talaga namang hawak-hawak mo, pinapangalagaan mo, very busy ka, very hands-on ka dahil alam mong ito na yon. Ito na yung magbibigay sa akin ng stable pera, stable income, and a solid future. So congrats po. Okay? King of Pentacles, the Three of Wands. Yes, matagal mo tong hinintay, Taurus. Matagal mo tong hinangad. For a very long time, nakatayo ka dyan and praying na sana, Lord, dumating. Sana, Lord, makuha ko na. Sana, Lord, malasap ko na. And here you are. Darating na siya. At simula na to ng pagbibigay sa iyo ng stable na portion ng buhay mo. Kung dati nabuhay ka sa puro alala, puro takot na paano bukas, paano mamaya, paano sa isang araw, darating na siya para sa buhay mo. Kaya relax ka na. Okay? Congrats po. A long-lasting abundance ang darating para sa'yo. Many of you, halimbawa, may negosyo ka ngayon, hinihintay mo kung kailan babalik yung sigla ng kita. Ito na yon. Congrats. Okay? So, Taurus, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Mabilisan lang to. Close your eyes. Think of your question. Inhale and exhale. The answer to your question, you have the Six of Pentacles, the Sun card, and the Seven of Swords. At the bottom of your deck, you have the Eight of Cups. Beautiful. Nag-iisip ka ngayon kung iiwanan mo na ba or lalayo ka na? Or magbabago na? Or may pupuntahan ka na bang bago? Or meron ka nang gagawin na bago? And nasa kalagitnaan ka ngayon of choosing whether staying behind or moving forward. Whether love life man yan, career path, or trabaho, or buhay in general. Ramdam ko dito na you need to walk away. You need to choose your freedom and be happy again. Panahon na para ibigay mo sa sarili mo yung kaligayahan or satisfaction na hindi mo nakuha before. Panahon na for you to find new strategy, to find new way, and to give yourself the chance to bring back the control in your life. Sabi dito, alam mo naman eh. Alam mo kung ano yung mga dapat mo nang bitawan, dapat mo nang layuan, dapat mo nang putulin. Dahil you know by in your mind what makes you happy, what makes you complete, what makes you free. No? Sa panahon to para ibigay mo sa sarili mo yung gusto mong makuha. Okay? And your new life awaits para sa'yo. Panahon na para kumawala, bumitaw, at talaga namang maging independent now. Because there, you will find your true happiness and satisfaction. So lumaya ka na and be happy. Time na for you to receive the happiness na pinagkait sa'yo before. So ang question mo, yes or no, the answer is yes. Yes, yes. Panahon na para umalis. Panahon na para sa bago. Panahon na para lumaya. Kasi karapatan mo yan at deserve mo yan. Okay? So Taurus, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong April 27 to May 3. Saan po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Taurus this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.